Ang mga conflict ngayon na kinakaharap ng iba't ibang bansa, partikular na ang hindi pa natatapos na digmaang Ukraine at Russia, sa Middle East ang digmaang Israel at Hamas at ang pinangangambahang digmaang magaganap sa pagitan ng Israel at Iran ay labis na ikinabahala ng buong mundo. Noong unang digmaang pandaigdig mga kapatid, saksi ang kasaysayan kung gaano kalupit ang naidulot ng matinding labanan sa sangkatauhan. At noong ikalawang digmaang pandaigdig, naranasan ng tao kung gaano katindi puminsala ang isang nuklear na armas. Ang girian mga kapatid ng Israel at Iran ay marami ang nangangamba na baka mauwi ito sa isa na namang digmaan. Isang digmaan na hindi lang mga simpleng missile at drone ang gagamitin, kundi baka mauwi raw ito sa paggamit ng armas nuklear. Ngunit paano ito hahantong sa paggamit ng nuclear weapon kung mismong sinasabi ng Iran na wala silang ganitong uri ng armas? Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung paano gagawa ang Iran ng isang armas nuklear sa loob lamang ng isang linggo. At tatalakayin din natin kung gaano nga ba kalakas ang puwersa ng Iran at kung paano sila nakakakuha at nakakagawa ng armas sa kabila ng ipinataw sa kanila ng mga sanction. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang Israel at Iran mga kapatid ang dalawang bansa na mayroong pinakamalakas na militar sa Middle East. Samantalang ang Israel ay isa sa mayroong pinakamakapangyarihang militar sa mundo na mas pinalakas ng higit sa $3.8 billion na tulong militar kada taon mula sa US. Hindi inamin o itinanggi ng Israel ang kanilang pagkakaroon ng sandatang nuklear. Ngunit ayon sa Arms Control Association, pinaniniwalaan na mayroon silang 70 nuclear warhead na nakaimbak at handang gamitin anumang oras. Mayroon ding highly classified ballistic missile program ang Israel na tinatawag nilang Jericho na ayon pa sa pagtataya ng International Institute for Strategic Studies, nagtataglay ito ng humigit kumulang 24 na nuclear-capable missiles. Matagal nang mayroong bangayan ng Israel at Iran mga kapatid, pero ni isa sa kanila ay wala pang nangahas na direktang umatake sa kani-kanilang bansa. Ngunit simula noong inatake ng Israel ang konsulado ng Iran na nasa Syria na pumaslang ng ilang matataas na opisyal ng Iran Revolutionary Guard, doon na direktang umatake ang Iran bilang ganti sa nangyari. Hindi nagtagal, tumugon naman ang Israel at direkta rin itong umatake sa mismong teritoryo ng Iran na nagresulta ng pagkawasak ng Iranian Air Defense System. Ngayon mga kapatid, bago pa nagkaroon ng pag-atake ang Israel sa Iran, maraming mga eksperto noon ang nangamba na baka ang nuclear facility ng Iran ang pangunahing aatakihin ng Israel. Binalaan na rin ng Iran ng Israel na kung aatakihin ito ang kanilang nuclear facility, talagang mapipilitan na umano silang bumuo ng isang sandatang nuclear. Sinabi ng Iran mga kapatid na wala raw silang nuclear weapon. Mayroon silang mga nuclear facilities sa iba't ibang bahagi ng Iran na kanilang ginagamit para sa pansibilyan lang umano na layunin. Ngunit kung talagang papakitaan daw sila ng Israel ng isang hindi kanais-nais na hakbang, sa loob lamang ng isang linggo ay makakagawa na sila ng sandatang nuklear. Ganun lang kabilis mga kapatid, isang linggo lang mayroon ng armas na kinakatakutan sa buong mundo ang Iran. Sa ulat ng Fox News, sinabi nito na mayroon nga raw kapasidad ng Iran na bumuo ng isang nuclear na armas sa loob lamang ng isang linggo. Mayroon na umanong sapat na weapons grade uranium ang bansa upang makabuo ng isang sandatang nuklear sa loob lamang ng isang linggo. At sa loob naman ng isang buwan, maaari na silang makagawa ng nasa tinatayang 6 na bomba. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Foreign Ministry ng Iran na walang puwang sa kanilang doktrina ang sandatang nuklear. Ngunit kung talagang paulit-ulit daw at mapipressure sila sa mga banta ng Israel, mapipilitan talaga silang baguhin ang patakaran na ito. Ibig sabihin, anumang oras, kayang-kaya na talagang gumawa ng Iran ng sandatang nuklear. Ngayon mga kapatid, maliban sa napipintong pagbuo ng Iran ng isang nuclear weapon, gaano din ba kalakas ang kanilang puwersa laban sa mga advanced na kagamitang pandigma ng Israel? Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang sandatahang lakas ng Iran ay kabilang sa pinakamalaking puwersang militar na umiiral sa Middle East. Mayroon itong hindi bababa sa 580,000 na active duty personnel at humigit kumulang 200,000 trained reserve personnel na hinati sa tradisyonal na hukbo ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Mayroong hiwalay at aktibong puwersa sa lupa, puwersa sa himpapawid at puwersa sa dagat ang Army at Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran mga kapatid. Sinasabing ang guard ang nakatoka para sa seguridad ng Iran border, samantalang ang General Staff of the Armed Forces ang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga branches at nagtatakda o nagbibigay ng pangkalahatang estratehiya. Pinapatakbo din ng mga guards ang Quds Force.
isang elite unit na namamahala sa pag-armas, pagsasanay at pagsuporta sa network ng mga proxy militia sa buong Middle East na kinilala bilang Axis of Resistance. Kabilang sa mga milisya na ito ang Hezbollah sa Lebanon, ang Houthi sa Yemen, mga grupo ng milisya sa Syria, Iraq, Hamas at Palestinian Islamic Jihad sa Gaza. Ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Iran ay ang pinakamataas na pinuno, si Ayatollah Ali Khamenei, na siyang may huling salita sa lahat ng malalaking desisyon. Ngayon mga kapatid, bagamat hindi ibinibilang ang mga proxy militia bilang bahagi ng Sandatahang Lakas ng Iran, ngunit itinuturing sila na isang kaalyadong puwersa ng rehiyon. Handa ang mga ito sa labanan, armado at tapat sa ideolohiya at maaring tumulong sa Iran kung ito ay inaatake. Tinitignan din ang mga proxy militia na ito bilang bahagi ng kakayahan ng militar ng Iran, lalo na ang Hezbollah na may pinakamalapit na estratehikong relasyon sa Iran. Sa kasalukuyan mga kapatid, ano-anong armas naman kaya ang umiiral at mayroon ng Iran? Sa loob ng mga dekada, ang military strategy ng Iran ay nakatuon lamang sa deterrence na binibigyang diin ang pagbuo ng mga precision at long-range missile, drones at mga air defense. Mayroon silang malaking fleet ng mga speedboat at ilang maliliit na submarino na may kakayahang gambalahin ang shipping traffic at global energy supplies na dumadaan sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Ang Iran mga kapatid ang isa sa mayroong pinakamalaking arsenal ng mga ballistic missile at drone sa Middle East. Kasama rito ang mga cruise missile at anti-ship missile, pati na rin ang mga ballistic missile na mayroong range na 2,000 kilometers o higit sa 1,200 miles. Ang mga ito ay may kapasidad at range upang maabot ang anumang target sa gitnang silangan, kabilang ang Israel. Sa mga nakalipas na taon, bumuo ang Iran ng napakaraming drone na mayroong range na humigit kumulang 1,200 hanggang sa 1,550 miles at mayroong kakayahang lumipad ng mababa upang maiwasan ng radar. Hindi naglilihim ang Iran sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Katunayan, sa isang military parade, lantarang ipinapakita ng Iran ang kanilang napakaraming drone at missile. Ang mga base militar din umano ng bansa at mga storage facility ay malimit na nakatago sa isang pinatibay na underground at idinisenyo upang hindi agad masira sa isang airstrike. Ngayon mga kapatid, saan naman kaya kinukuha ng Iran ang kanilang mga armas? Dahil sa mga sanksyon, nahirapan ng Iran na makakuha ng mga high-tech na armas mula sa ibang bansa gaya ng mga tangke at fighter jets. At noong mga taong 1980s sa panahon ng 8 taong digmaan ng Iran sa Iraq, ilang mga bansa na lang ang handang magbenta sa kanila ng mga armas. Ngunit nang si Ayatollah Khamenei na ang naging pinakamataas na pinuno ng Iran noong 1989, isang taon pagkatapos ng digmaan, inatasan niya ang Islamic Revolutionary Guard na bumuo ng sariling mga armas at wag nang umasa pa sa mga dayuhan para sa kanilang pangangailangan sa depensa. Sa ngayon mga kapatid, ang Iran ay gumagawa ng napakaraming bilang ng mga missile at drone sa loob mismo ng bansa at inuuna o pinaprioridad nila ang produksyon ng kanilang depensa. Ang mga pagtatangka nitong gumawa ng mga armored vehicle at malalaking sasakyang pandagat ay nagbunga ng magkahalong resulta. Pasekreto rin silang nag-i-import o bumibili ng mga maliliit na submarino mula sa North Korea habang pinapalawak at ginagawang moderno ang kanilang fleet na gawa sa mismong loob ng Iran. Ayon sa mga eksperto kapatid, ang militar ng Iran ay tinitignan bilang isa sa pinakamalakas sa Middle East kung pagbabasihan ng mga equipment, pagkakaisa, karanasan at kalidad ng mga tauhan. Ngunit nahuhuli raw ito at napakalayo kung ikukumpara sa pagiging makapangyarihan at pagiging sopistikado ng armadong puwersa ng Amerika, Israel at ilang mga bansa sa Europa. Ang pinakamalaking kahinaan ng Iran ay ang kanilang Air Force, kung saan karamihan sa kanilang mga aircraft ay mula pa sa panahon ni Mohammad Reza Pahlavi na namuno sa Iran mula 1941 hanggang 1979. Bagaman nakabili ang bansa ng isang maliit na fleet ng aircraft mula sa Russia noong mga 1990s, ngunit marami na sa mga ito ang hindi na ginagamit dahil sa kakulangan ng mga spare parts. Lumang-luma na rin ang mga tangke at armored vehicle ng Iran at kakaunti lang din ang kanilang malalaking sasakyang pandagat. Mayroon silang 2 sasakyang pang-intelligence gathering. Ang mga ito ay ang Savis at Bishad na nakadeploy sa Red Sea. Tumutulong ito sa Houthi na matukoy ang mga barkong pagmamayari ng Israel para sa mga pag-atake. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!